Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga boss, mga madam, mga sir, at magandang araw. Ayan. So, at sa araw po na ito ay andito po kami ngayon sa bayan po ng Guimba, Nueva Ecija. At meron po kaming ipapakitang property po sa inyo dito. Ito po ay meron pong sukat na 1.9 hectare po ito, na dalawa po yung kanyang titulo. So, ayon po source po namin, kasama po namin yung source po namin dito, yan si Kuya. Siya po yung naglapit po sa amin at nakadepende po kami sa source, sa details ng property nito na sasabihin po niya sa amin. Pero yung ibang tinanong po namin sa kanya ay hindi pa niya alam kasi baguhang agent pa lang po siya. So naiintindihan naman po namin, kaya i-base ko na lang po kung ano yung status ng property na ito sa nakikita ko po. So itong property nito ay 1.9 hectare mahigit, o sabihin natin 1.9 hectare more or less na lang, dahil 2 titles po siya ayon po source po namin. At dito nga po meron po siyang fish pond. So nahati po siya ng irrigation road at irrigation canal, dahil dito po yung kanyang irrigation canal at ito po yung kanyang irrigation road. So andyan lang po yung poste ng kuryente. At yung presyo po ng property nito ay, ang sabi po sa amin ng source po namin, nasa 3.8 million daw po. So 3.8 million po siya na agricultural lot, rice field, at meron pong fish pond. At sinasabi rin po sa amin ng source po namin, parang kasama daw to itong unfinished, o itong bahay na to parang kasama daw. So parang lang naman. So manggagawin po natin, ipaparelocate survey po natin para malaman po natin kung kasama ito or hindi. Yan. So kailangan iparelocate. Dito nga po may isang fish pond, may dyan po yung kuryente, source of water po dito, deep well. At sabi nga po dito yung yung boundary daw. Ito po, gumanon po siya. Ayan. So dalawang pinitak po siya hanggang dun po sa mga kasama ko. Siguro ang frontage po niya nasa mga 50 meters po, more or less. O sabihin natin 50 meters po siya mahigit. At ito nga po, maluwang yung kanyang fish pond. Estimate ko nga po ito nasa mga kulang-kulang 1,000 square meter po yung kanyang fish pond. So maluwang. At dito nga po may mga solar light po dito, mga street light po siya. At i-check po natin yung ibang portion po ng property. Ayan po, ipagpapatuloy ko lang po yung pagkuha ng video. So ang sabi po ng source po namin, malapit lang daw po yung nawasa dyan, mga ilang metro lang ang layo po niya. Tapos sa highway siguro nasa mga 500 meters po ang layo niya sa highway. Tapos sa town proper siguro mga 1 kilometro lang, boss, no? Mga 1.5 kilometer o 2 kilometro na lang sabihin natin. So dito po meron pong tawiran papunta po sa kabila. So ayusin na lang siguro to, or pwede naman tayo magpagawa po doon sa part na yan. Tapos ito nga po, ito na po yung kanyang palayan. Maluwang po yung kanyang palayan. At meron na rin pala siyang sariling outlet kung sakali. Hindi mo na kailangan gumamit na pa ng makinarya para patubigan itong palayan po niya. Bubuksan mo lang itong niya, and then dyan na po dadaan yung tubig papunta po doon sa ibang mga parte po ng palayan na to. Ayan po. So hindi ko na po mapuntahan yung ibang portion ng ibang part po doon. Panoorin nyo po yung kanyang drone video para makita nyo po yung kabuuan ng property. So andito lang po ako sa diki po ng ng irrigation road o irrigation canal. Sa ngayon po wala po tubig yung kanal dahil wala pa yata naman yung mga dam. At dito nga po ay kakatanim lang po nila ng palay. Ang estimate ko nga po siguro nasa mga pa lang to, mga ilang araw pa lang, mga kulang-kulang 10 araw pa lang po siguro itong mga palayan na to. Itong palay, nung kakatanim na palay. Ayan. Try ko pong puntahan yung ibang parte na kaya kong puntahan na lang. So dyan po may mga kabahay na po dyan sa part na yan, mga bahay na po dyan. Dito nga po may mga bahay na rin po sa part na yan. Ayan. So malapit po ito sa ang pinaka the best po na exit kung sakasakali. Pwede po kayo mag-exit ng ng Victoria. Ayan po, Victoria exit. At ayun na po pinaka the best po na exit dito papunta po sa property. Sa Maynila po siguro mga
mga 2 oras kalahati, mga ganun po yung driving, depende nga lang po sa flow po ng traffic. Dito nga po ay may konting rough road lang po na dadaanan, the rest po mga ano na po, highway na po yung ano. May part kasi na sinisemento na daan, tapos dito dumaan sa kabila, pero rough road pa lang po, pero may part na sinisemento. At ongoing pa lang may pagsisemento po nila, at baka sakali po may abot po nila hanggang dito yung sinisemento nilang kalsada, sana nga po yun. So rough road, pero ang maganda po dito kahit kotse po makakapasok po dito sa area, sa property, dahil dinanan namin kanina, umulan nga po dito, pero hindi naman siya gano'ng maputik, dahil dun nga po yung kalsada ay may mga bato-bato po siya sa ilalim ng lupa, kaya matigas po, kaya kahit kotse po makakapunta po rito sa property nito. So source of water po, deep well, sa kabila po may deep well po sila, so pwede tayo magpa-deep well po dito. Kung sakasakaling yung deep well naman po kasi magagamit po natin yun kung sakasakaling wala pong naman yung irrigation canal at kailangan natin magpatubig sa ating mga pananim, yun po yung secondary option natin para patubigan tong pananim natin. Excuse me. So hanggang dun po sa may mataas na part mo niyan na pilapil, hanggang dun daw po. So 1.9 hectare po ito, mahigit, at ang price nga po nitong property nito ay 3.8 million. So kung gusto nyo ba i-negotiate yung price, yun nga po, mas maganda po kausapin natin yung mismong seller, dahil yung kausap po namin dito ay meron po kaming source na nagsilapit po sa amin, kaya nakadepende po kami sa detalye na sasabihin niya. At yun nga po, kung gusto nyo malaman yung last price po nito, si seller po makakausap po natin, pero mas maganda po sana muna bago nyo po i-negotiate yung price, i-check nyo po muna itong property na ito para makapag-decide po kayo kung bibilhin nyo po o hindi. Ayan. So ito po ay 2 titulo po, at tinanong po namin source po namin, tinanong ko nga po kanina sa source po namin kung yung nagbebenta ba siya ba yung nakapanganas na ito. Nasabi naman po niya oo. So oo daw, pero papalo pa rin po namin kung talaga siya yung nagbebenta ng property na nakapangalan sa titulo. Pero yun nga po, nakadepende rin po talaga kami sa source po namin kung ano yung detalye yung sasabihin niya po sa amin. So sa ngayon po, sabi nga niya yung nakapangalan sa titulo siya rin nagbebenta, so ibig sabihin po nun no extrajudicial po siya, pero i-check pa rin po namin. Ayan, tinanong ko nga po rin po yung kanyang amilyar o yung real property tax niya. Yun nga lang po, hindi po niya masabi. Kagaya nga po na sinabi ko, baguhan pa lang po na ahente na kagaya po namin. So kailangan din po namin i-ano pa yung ibang mga detalye. So itatanong po niya sa seller yung ibang detalye ng property nito. At kung gusto yung tanongin sa akin, tanongin niyo na lang po para masagot ko po yung tanong nyo. At kung sakali may tanong po kayo na hindi ko po alam, itatanong din po namin sa source po namin para maitanong po niya doon sa mismong seller. Ayan. So wala po kaming hawak na dokumento dito, ano lang po kami sa detalye ng aming source. Ayan. So mga bago po na sa aking YouTube channel, huwag nyo sana kalimutan po mag-subscribe at pakihit na rin po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga pinablog po namin mga property na kagaya po nito. So mga naghanap po ng ganito na agricultural lot na rice field, dito naman po ay pwede yung tamnan na may iba't ibang mga fruit bearing. Kung sakasakaling ayaw nyo po magtanim ng palay, pwede po kayo magtanim ng iba't ibang mga fruit bearing o gulay, pwede po yan. Sibuyas, pwede po kahit ano pong po dito na mga root crop or mga fruit bearing. Ayan, so hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.